Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Dante. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Iloilo. Sigurado ka ba, Balong? Naayos lang sa mga tao dito na makipag-inuman tayo sa kanila. Mga dayo lang tayo dito eh. Ako nang bahala, Dante. Mga kaibigan ko yung mga yan. Nakilala ko sa trabaho. Iniimbitahan nila ako rito eh. Kaya ayos lang makipagsabayan sa kanilang uminom. Isa pa, piyesta naman eh. Ayoko lang may gawin silang hindi maganda. Alam mo naman yung ugali ko eh. Huwag kang mag-alala. Mababait naman sila, Dante. Sige na, nag-aantay na yung alak oh. Naanyayahan sa isang handaan si Balong kasama ang pinsang si Dante. Kilala ang binata sa kanilang baryo bilang isang mahusay na albularyo. Kinakatakutan sa kanilang bayan dahil bukod sa pagiging manggagamot, sinasabing may kaalaman din ito sa pambabarang. Nang mga panahong yun, walang kaalam-alam ang mga kaibigan ni Balong tungkol kay Dante. Pagdating sa tahanan ng kaibigan, ipinakilala nito ang pinsan. Nagsimula na ang inuman, kaya medyo may tama na ang ilan sa kanila. Nakisama na lamang si Dante. Sinasakyan ang mga biro ng kasamang lasing. Napansin ni Dante ang isa sa mga kainuman na palaging nakatitig sa kanya. Dahil wala naman itong ginagawang masama, hindi na lamang gaanong pinansin. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting nag-iiba ang timpla ng lalaki. Nararamdaman ni Dante na tila siya ang pinupunteriya. Hanggang sa tahasan na itong hinamon ng lalaki. O ikaw, totoo ba itong sinasabi ng pinsan mo na magaling ka raw na manggagamot? Apo kasi ako ni Ka Armando mula sa kabilang ibayo. Kung talagang manggagamot ka, kilala mo siya no? Napatingin si Dante sa pinsan. Nagkibit balikat lamang ito. Oo naman, kilala ko ang Lolo Armando mo. At totoo din na isa akong manggagamot. Nahinto sa pag-uusap ang lahat nang madinig ang sinabi ng binata. Dante ang pangalan mo, hindi ba? Ako naman si Jomar. Tandaan mo ang pangalan ko dahil sa susunod nating pagkikita, hindi na ganitong pag-uusap ang mangyayari. Nagulat si Dante. Hindi inaasahan ng binata na ganon ang sasabihin nito. Uy Jomar, lasing ka na yata ah. Tama na nga yan. Ang mabuti pa umuwi ka na. Hindi na maganda yung lumalabas sa bibig mo eh. Balong naman, gusto ko lang subukan kung totoo yung sinasabi mo. Gusto ko lang patunayan ang husay niya. Hindi na nagsalita pa si Dante. Alam nitong walang kahihinatnan ang usapang yun. Inaya na lamang nito ang pinsang umuwi. Balong, ang mabuti pa umuwi na lang tayo. Mukhang wala na magandang patutunguhan yung usaping to eh. Mabuti pa nga Dante. Lasing na din kasi yung mga yan eh. Lalo na tong si Jomar. Nagpaalam na ang magpinsan sa mga kainuman. Ngunit bago makaalis, nag-iwan ng babala si Jomar. Tandaan mo ang sinabi ko, kaibigan. Dahil sa susunod na pagkikita natin, tututuhanin ko ang mga yon. Hindi na sumagot pa si Dante. Nagpatuloy ito sa paglalakad. O ikaw Balong, bakit mo naman kasi sinabi sa kanila yung tungkol sa akin? Alam mo naman na ayokong pinapaalam sa marami yung ginagawa ko eh.
Pasensya na Dante. Hindi ko din napigilan yung sarili ko eh. Nagtatanong din kasi sila tungkol sa'yo. Sa susunod Balong, huwag ka nang magsasalita ng tungkol sa akin. Mahirap din kasing malaman ng karamihan yung ginagawa ko eh. Hindi kasi maiiwasan sa mga taong matataas ang tingin sa sarili. Kagaya ng Jomar na yun. Pasensya na ulit. Hindi na mauulit yun. Pero, totoo kaya yung sinabi niya? Yung alin? Napo siya ni Ka Armando. Kilala ko yung matandang yun. Pero hindi ko alam na may apo pala siyang hambog. Tara na nga, umuwi na tayo. Medyo nahihilo na rin ako eh. Naunang umuwi si Balong dahil mas malapit ang tahanan. Habang naglalakad pa uwi, iniisip nito ang mga sinabi ni Jomar. Pagkarating sa tahanan, direkta itong nahiga. Dahil medyo naparami ang inom, kagad din itong nakatulog. Kinabukasan, madaling araw pa lamang ginising na ito ng ama. Naalala ng binatang luluwas pala sila ng bayan ng araw na yun, kaya dali-dali itong naghanda. Pagkalabas ng silid, nakita nitong nagkakape na ang ama. Nakabihis na rin ito. Kaya naman dali-daling pumasok ng banyo ang binata para maligo. Bilisan mo ng kumilos. Alam mo naman na may pupuntahan tayo ngayong araw. Nagpakalunod ka pa sa lambanog. Pasensya na po tay. Naimbitahan lang din po ako eh. Hindi ko matatanggihan si Balong. Yan ang sinasabi kong nangyayari sa tuwing sasama ka sa pinsan mong wala nang ginawa kundi uminom. Baka mamaya, mabalitaan mo na lang na nalaso na yan dahil sa katakawan sa alak. Masyado kasing kampante yang si Balong eh. Nakaya ko siyang gamutin kung sakali. Ay nako, hayaan mo na nga tay. Pagsasabihan ko din yung isang yan. Siya nga pala, ano bang gagawin natin sa syudad? May nagpatawag sa akin at sa palagay ko, kakailanganin ko ang tulong mo roon. Pasyente ba ang pupuntahan natin doon, tay? Ano naman yung sakit? Ang balita ko, nalason. Pero nang patignan nila sa ospital, walang nakita ang mga doktor. Ilang beses na nilang ibinalik sa ospital. Pare-pareho lang din ang sinasabi ng mga doktor. May mga manggagamot na ding tumingin, pero wala naman silang magawa. Matapos makapaghanda, lumakad na ang mag-ama. Nakasalubong ng mga ito si Balong. Magandang umaga po, Tio Tomas. Saan po yung lakad natin ngayon? Sa syudad. Pwede ba Balong? Bago ka lumabas ng bahay, baligo ka muna. Amoy alak ka pa eh. Tinanghali na po ako ng gising, Tiyo. Kaya nagmadali na akong umalis. O siya, siguraduhin mo lang na matapos yung gawain mo sa bukid ha. Dahil bukas magpapatanim na ako ng mais. Paalis na sana ang mga ito nang biglang may naalala si Balong. Sandali lang Dante. Kaninang umaga, nakasalubong ko sina Jomar. Mukhang hindi nakalimutan yung sinabi sa'yo kagabi. Nako, hayaan mo na nga yung taong yun. Wala lang magawa sa buhay eh. Kaya ganun. Tara na tay, tatanghaliin na tayo. Baka hindi pa natin maabutan yung biyaheng papuntang syudad. Habang naglalakad, hindi maiwasan ni Mang Tomas na tanungin ang binata tungkol sa nangyari. Ano ba kasing nangyari sa inuman ninyo kagabi? At sino naman itong Jomar na ito? Apo daw ni Mang Armando, mula sa kabilang ibayo. Naghahamon po kasi tayo hindi ko na pinansin. Lasing na eh. Ano ka mo? Apo ni Mang Armando? Ano naman yung ginawa niya? Wala naman tay. Sinabihan niya lang ho ako na mag-iingat. Dahil sa susunod na pagkikita namin,
hindi na ganong pag-uusap ang mangyayari. Mabuti naman at hindi mo pinatulan. Alam mo bang kilala si Mang Armando bilang mahusay na manlalason? Pero kahit ganon, magaling din naman siyang manggagamot. Nadinig ko na po yan mula kay Balong. Kaya nga hindi ko na pinatulan dahil alam kong wala namang kahihinat ng mabuti yung gusto niyang mangyari. Maya-maya pa, narating na ng mga ito ang terminal ng bus. Saktong papuno na ang sasakyan nila. Kaya nang makaakyat sila, kagad na din itong umalis. Habang nasa biyahe, natulog si Dante. Nakaramdam ito ng sakit ng ulo dahil na din sa epekto ng ininom kagabi. Hindi na ito ginising pa ni Mang Tomas hanggang sa makarating sila sa syudad. Dante, nandito na tayo. Gumising ka na. Dali-daling tumayo si Dante at naglakad pababa ng bus. Alam niyo na po ba yung papunta sa bahay ng pasyente, Tay? Mula rito, susunduin nila tayo. Habang wala pa sila bumili ka na ng kakailanganin mo. Medyo malayo ang lugar na pupuntahan natin sa mismong bayan at magtatagal tayo roon. Hindi ko alam ang totoong sakit ng pasyente natin. Tugon ni Mang Tomas. Ilang minuto ang nakalipas. Dumating ang isang lalaki. Kayo ho ba si Mang Tomas? Ako nga po pala si Ingo, ang susundo sa inyo. Ako nga. Mabuti naman at nakababa ka ng ligtas. Nagtataka si Dante kung bakit nasabi yon ng ama. Tay, bakit naman ho hindi siya makakababa ng ligtas? Mamaya ko na ipapaliwanag. Tara na, Ingo. 30 minuto ang biyahe sakay ng habal-habal ang tatlo. Pagkarating sa tahanan, lalong naghinala si Dante dahil kagad silang pinapasok. Tay, ano ho bang meron? Bakit parang kakaiba yung kilos ng mga tao rito? Maging ako, hindi rin alam ang totoong nangyayari. Pero isang bagay ang nilinaw sa akin ng asawa ng pasyente. May kaaway ang kanilang pamilya at inuunti-unti silang patayin ng mga ito. Kaaway? Ano naman po yung kinalaman natin doon? Isang mambabarang ang unti-unting lumalason sa kanila. 2 na sa mga kaanak ang nawala. Ngayon, ang padre de pamilya naman nila ang tinamaan ng kung anong sumpa. At yon ang kailangan nating pigilan. Mambabarang ang kalaban natin, Tay. Sigurado ka bang kaya natin to? Tiwala ko sa kakayanan mo, anak. At sana, magtiwala ka din. Dinala mo ba ang pinapadala kong gamit? Oo, Tay. Lahat ng gamit na dapat dalhin, dinala ko. May hinala na akong mangyayari to Pahusay. Dito ka muna at kakausapin ko lang ang pasyente. Titignan ko na din ang kalagayan niya. Hanggang sa pumasok na ng silid si Mang Tomas kung saan nakahiga ang pasyente. Nanatili naman sa sala ang binata habang hinihintay na lumabas ang ama. Ilang sandali lang, pumasok ng bahay si Ingo. Naupo ito sa tabi ni Dante at inabutan ng sigarilyo ang binata. Malala na ang kondisyon ni Tio Roel. Sa palagay namin, hindi na siya gagaling pa. Huwag kang magsalita ng ganyan, Ingo. Magtiwala lang kayo kay tatay. Siguradong may paraan para magamot ang sakit niya. Pero marami namang gagamot ang tumingin sa kanya. Pero wala din silang nagawa. Namatay pa din yung 2 kong pinsan. Hindi kita masisisi kung mawalan ka ng tiwala sa mga manggagamot. Pero ibahin mo ang kakayanan namin ni tatay. Sige na, mukhang kailangan na ako sa loob. Naglakad ito papasok ng silid.
nakita ang kalagayan ng pasyente. Napatakip na lamang ng bunganga ang binata dahil nabubulok na ang halos kalahati ng katawan nito. Parang gusto kong bawiin yung sinabi ko kay Ingo ah. Bakit mo naman nasabi ang bagay na yan? Dahil ba sa kalagayan ng pasyente? Isa kang manggagamot, Dante. Huwag mong sabihing nawawalan ka na din ng tiwala sa iyong sariling kakayanan. Hindi naman sa ganun, Tay. Pero tignan mo nga yung kalagayan ng pasyente natin, oh. Hindi sa wala akong tiwala sa panggagamot. Pero sa nakikita ko, parang imposible nang magamot pa natin ang taong yan. Kagaya ng sinabi ko sa iyo, Dante, magtiwala ka lang sa kakayanan mo. Tara na, kailangan na nating magsimula. Inilabas ni Dante ang mga gamit. Samantalang si Mang Tomas naman, nagsimula ng tawasin ang pasyente. Nang matapos sa ginagawa, kinuusap nito si Dante. Hindi pa din kumakalas ang mambabarang na nagbigay ng sakit sa pasyente. Ito na ang pagkakataon para mahuli siya. Malakas ang mambabarang na ito, Dante, kaya kakailanganin ko ang tulong mo. Sa mga sandaling to, malamang alam na ng mangbabarang na narito tayo. Bahagyang kinabahan si Dante dahil sa tagal na niyang nanggagamot. Ito ang unang pagkakataon na makakaharap siya ng isang malakas na mangbabarang. Aminin ko sa iyo, Tay, ito ang unang pagkakataong makakainkwentro ako ng isang mambabarang. Sana lang kayanin ko. Huwag mong pairali ng takot mo, Dante. Ito ang lalong nagpapalakas sa mga kagaya nila. Sa oras na makaramdam sila ng takot mula sa iyo, ito ang gagamitin nila para tuluyang kang lamunin ng buo. Bahala na po, Tay. Tara na, simulan na natin. Tumayo ang binata sa tabi ng pasyente. Laking gulat nito nang biglang hawakan ng matandang babae ang kamay. Pakiusap, tulungan po ninyo ang asawa ko. Nakita ni Dante ang pagkadesperado sa mata ng matanda. Ito ang nagtulak sa kanyang gawin ang hindi inaasahan ng ama. Tay, pwede po bang ako ang humuli sa mambabarang na yan? Sigurado ka ba, anak? Ito ang unang beses na lalaban ako sa mambabarang. Kaya siguro naman, walang masama kung ako din mismo ang huhuli sa kanya. O sige, kung yan ang gusto mo. Tumayo si Mang Tomas. Hinayaan si Dante na isagawa ang ritual ng paghuli sa mambabarang. Mag-usal ng mga dasal pangkulong ang binata. At nang masiguradong nakakonekta na ito sa kalaban, kinuha ni Dante ang isang maliit na sisidlan sa bulsa at itinali sa kanyang mga daliri. Sandali lang, Dante. Hindi ba ito ang gintong buhok galing sa tikbala? Tumungo lamang ang binata bilang pagsang-ayon. Itinuloy nito ang ritual at nang matapos, sinubukan niyang tanungin ng pasyente. Kung nadidinig mo ko, sumagot ka. Ano ang kailangan mo sa taong ito? Hindi dumilat ang mata ng pasyente. Ngunit nakita niya itong ngumiti. May pakialamero na namang nanghihimasok sa mga ginagawa ko. Gusto mo din bang mamatay kagaya ng mga nauna? Sa pagkakataong yan, alam na ni Dante na ang kausap niya ngayon ay ang mismong mambabarang. Magkahalong emosyon ang nararamdaman ng binata. Hindi nito alam kung saan magsisimula. Napalingon si Dante kay Mang Tomas. Huwag mo kong tignan ng ganyan.
Ituon mo lang ang pansin mo sa pasyente mo. Muling ibinalik ni Dante ang atensyon sa pasyente at sa mambabarang na nakasanib dito. Anong kasalanan ng taong ito sa'yo? At bakit mo inuunti-unti ang kanyang pamilya? Kasalanan? Marami. Hindi ko na maisa-isa. Pero sasabihin ko sa iyo ang isa sa mga yon. Pinatay ng taong ito ang anak ko. Pinatay? Sa paanong paraan? Habang kausap ng binata ang sanib, tinanong naman ni Mang Tomas ang kaanak ng pasyente tungkol sa sinasabi nito. Ayon sa asawa, wala silang alam tungkol sa totoong dahilan kung bakit pinaparusahan sila ng mambabarang. Paano mong nasabi na ang taong ito nga ang pumatay sa anak mo? May mga nakakita. Walang awa niyang sinagasaan ng traktora ang anak ko habang namumulot na mga tuyong kahoy sa daan. Nanlaki ang mga mata ng asawa ng pasyente. Bigla nitong naalala ang balita tungkol sa isang binatang may diferensya sa pag-iisip na nasagasaan sa daang pababa ng bundok. Walang ibang nakakaalam kung sino ang nakapatay. Kaya pala, madalas kong nakikita ang asawa kong tulala bago pa mangyari sa amin ang ganito. Ngayon malinaw na sa akin ang sinasabi ng mambabarang. Tomas, sabihin mo sa amin kung ano ang pwede naming gawin. Ang totoo, hindi ko rin alam ang gagawin. Nakasalalay kay Dante ang mga magaganap. Magtiwala lang tayo sa anak ko. Alam niya ang dapat gawin. Kahit alam nitong nag-aalangan si Dante sa mga kilos, malaki ang pananalig niya sa likas na kakayanan ng binata. Bata pa lamang si Dante, kinakitaan na ito ng kakaibang kakayanan sa panggagamot. Maging si Mang Tomas, hindi alam ang totoong pinagmulan. Dahil ni minsan, hindi naman niya tinuruan ang binata. Nakita na lamang niya itong ginagamot ang kanilang kalabaw na nakagat ng makamandag na gagamba. Simula noon, unti-unti nang hinasa ni Mang Tomas ang husay ni Dante hanggang sa natuto ito ng mas komplikadong pamamaraan. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, biglang napasigaw ang pasyente. Laking gulat ng mga ito nang makitang pinaparusahan na ni Dante ang nakasanib. Nagtaka ang matanda kung paanong napasok ng anak ang malakas na depensa ng mambabarang. Bago pa man niya ipasa ang panggagamot kay Dante, sinubukan na nitong pasukin ang depensa nito. Ngunit napakalakas na kahit siyang batikang manggagamot, nahirapang makapasok. Anong ginagawa ng tikbalang sa dome ko? At paano kang nakapasok? Tanong ng nakasanib. Saka pa lamang napagtanto ni Mang Tomas kung paanong napasok ng binata ang depensa ng mambabarang. Ngayon alam ko na kung saan ang gagaling ang lakas mo, Dante. Sa hinaba-haba ng panahon, ngayon ko lang naisip ang tungkol sa alaga mong tikbalang. Ngayon, mambabarang, makikipagtulungan ka ba sa akin? Pinatay ng taong ito ang anak ko. Ano ang gusto mong mangyari? Palampasin ko na lang ang kawalang hiyaan ng taong ito. Para sa akin, nararapat lang na parusahan ng kriminal na ito. Nauunawaan ko ang galit mo. Masakit ang mawala ng mahal sa buhay. Pero hindi mo kailangang ilagay ang batas sa kamay mo. Walang maidudulot na kabutihan ng paghihiganti. Tignan mo ang nangyayari sa'yo. Sino ang lumalabas na masama? Dahil sa mga taong kagaya ng pasyente mo, marami ang nagiging katulad ko. Hindi mo ko masisisi kung gawin ko man ito sa kanya.
Hindi na natin may babalik ang mga nangyari. At alam mo na mapapahamak ka lang sa oras na magmatigas ka. Kung nauunawaan mo ang sitwasyon, alam mong hindi ka sasantuhin ng mga alaga ko. Pero hindi ko na hayaang umabot pa sa ganun. Kaya bibigyan kita ng pagkakataon. Alisin mo ang sumpa sa pamilyang to. Hindi ako mangangako, pero gagawin ko ang lahat para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng anak mo. Kakaiba ka sa baka manggagamot na nakalaban ko. Masasabi kong mabuti kang tao. Pero ipapayo ko lang sa'yo, bata. Huwag kang masyadong mabait. Dahil sa huli, maaari itong gamitin ng mga tao laban sa'yo. Matapos yun, nawala ng malay ang pasyente. Dali-daling tumayo si Mang Tomas at hinawakan nito ang pulso. Magaling, Dante. Ligtas na ang pasyente. Hindi ko alam kung ano ang ginawa mo. Pero nanalo ka. Wala na ang sumpa sa katawan ng taong ito. Pinulsuhan din ng matanda ang mga kaanak nito. Napag-alamang tuluyan ng nakalas ang sumpa. Tinupad ng mambabarang ang kanyang pangako. Aling Marta, nakipagkasundo ako sa mambabarang para mawala ang sumpa sa inyo. Pero sa oras na magkamalay ang inyong asawa, isusuko natin siya sa kapulisan. Kung anong mas makakabuti, yun ang gagawin natin. Kung may pagkakasala man ng asawa ko, kailangan niya itong pagbayaran. Pero paano ang mga habaging langit? Nawala ang lahat ng sugat niya. Paano nangyari ang himalang iyon? Nagulat si Aling Marta nang makitang wala na ang mga sugat ng asawa. Bumalik na din sa dati ang balat. Nangangahulugan lang na sinunod ng mambabarang ang aming kasunduan. Kaya ngayon, tuparin niyo ang sa inyo. Maya-maya pa, nagising ang pasyente at inusisa ito ni Aling Marta. Umamin naman ito sa mga nangyari. Ang dahilan ng matanda, hindi nito napansin na may tao sa kalsada. Dahil bukod sa madilim na mga oras na yun, napakaingay pa ng makina ng traktora. Nagulat na lamang ito nang lumingon sa bandang likuran. Nakita ang lasog-lasog na katawan ng isang binata. Ngunit sa takot na matanda, mabilis nitong pinaandar ang traktora. Ilang araw nga ang nakalipas, nagsimulang magkasakit ang kanilang pamilya hanggang sa isa-isang nawala ang dalawang anak. Mabuti na lang at nagawang agapan ng anak ko ang sumpa ng mambabarang. Kung hindi, baka nabura na kayo sa kasaysayan ng baryong ito. Marami pong salamat sa tulong ninyo. Siguro kung hindi kami lumapit sa inyo, malamang wala na rin ang asawa ko. Hindi kami ang dapat mong pasalamatan, kundi ang Diyos. Kalooban niyang iligtas ang buhay ng asawa mo. Kaya nagyari ang lahat ng ito. Magsilbisa ng aral sa inyo ang kaganapan. Hindi na din kami magtatagal. Gagabihin na kami sa pagbiyahe. Akala ko ba magtatagal pa tayo dito? Yun din ang akala ko. Pero nagawa mong tapusin ang gamutan sa loob lamang ng ilang oras. Kaya wala na tayong dahilan para manatili. Hindi na sila pinigilan ni Aling Marta. Inihatid sila ni Ingo papunta sa terminal. Maraming salamat sa inyo. Akala ko talaga wala nang pag-asang gumaling ang tiyuhin ko. Wala yun. Kagaya nga ng sabi ni tatay, kalooban ng Diyos na bigyan ng isa pang pagkakataon ng tiyuhin mo. O paano? Nandito na ang bus na sasakyan namin. Sige, mag-iingat kayo sa muli. Maraming salamat. Akmang sasakay na sana si Dante ng bus. May humawak sa kanyang kamay. Nilingon ito ng binata
nakita ang isang matandang babae. Magandang gabi ho. Ano pong may tutulong ko sa inyo? Wala naman. Magpapasalamat lang ako. Dahil sa iyo mabibigyan ng katarungan ang kamatayan ng anak ko. Maraming salamat, iho. Tanggapin mo ang bagay na ito. Nawa ay makatulong sa mga susunod mong panggagamot. Saka pa lamang nalaman ni Dante na ang matandang yun walang iba kundi ang mambabarang na nakainkwentro. Wala pong anuman. Ginawa ko lang po ang nararapat. Pasensya na din kayo kung kinakailangan kong gumamit ng das. Nauunawaan ko. O siya, hindi na kita aabalahin pa. Baka maiwan kayo ng bus. Ingatan mo ang talisman na yan. Lalo nitong palalakasin ang mga alaga mong tikbala. Matapos ay umalis na rin ang matanda. Habang nakaupo sa bus ang binata, hawak-hawak nito ang ibinigay ng matanda. Hindi niya ito inilabas hanggang sa makarating sa tahanan. Ano ba yung hawak mo, anak? Kanina ko pang napapansin yan sa bus eh. Ibinigay ho ng matanda eh. Maniwala kayo sa hindi. Siya din po yung mambabarang na nakainkwentro ko. Nanlaki ang mga mata ni Mang Tomas sa isinagot ng binata. Nagkita kayo. Bakit hindi ko man lang naramdaman ng presensya? Ay nako, kung ano man yung hawak mo, bukas na natin pag-usapan. Napagod ako sa biyahe. Pumasok na ito sa silid. Nagpahinga. Naiwang nakahiga sa sala si Dante habang pinagmamasdan ang talismang ibinigay ng matanda. Gawa ito sa kahoy na may nakaukit na mukha ng isang nilalang sa magkabilaan. Habang tinitignan ni Dante ang bagay na yun, hindi na malayan na unti-unti na palang nakakatulog. Nagising ang binata sa ingay ng kahol ng mga aso. Pagdilat nito, napagtanto ni Dante na umaga na pala. Kaya bumangon ang binata at pumunta ng kusina. Habang nagmumungog, nadinig nito ang usapan ni Mang Tomas at ng ama ni Balong na si Mang Abel. Mukhang nalason yata si Balong Tomas. Hindi na kumakain ang pamangkin mo. 2 araw simula nang magpunta sila sa inuman ni Dante. Nasa na nga pala yung batang yun? Aba malamang natutulog pa. Pero teka, anong kinalaman ni Dante sa nangyari kay Balong? Malamang silang dalawa ang magkasama, Manong. Kaya natural lang na siya ang tanungin ko. Sandali lang, tatawagin ko muna. Akmang aakyat na ng bahay si Mang Tomas nang makasalubong nito ang binata. Hindi na po kailangan, tay. Magandang umaga, Tio Abel. Ano po ba yung nangyari kay Balong? Namimilipit sa sakit ng tiyan. Panay ang pagsuka. Hindi na din nakakakain 3 araw na ngayon. Nadinig ko po ang sinabi niyo. Nangyari sa kanya yon 2 araw matapos kami makipag-inuman sa mga kaibigan niya sa kabilang baryo. Parang alam ko na kung sino ang may gawa nito. Sandali lang po ha. Magkakape lang po muna ako. Pumasok ito ng tahanan upang magtimpla ng kape. Pinatuloy naman ni Mang Tomas si Mang Abel upang makapag-usap ng maayos. Pagkabalik ni Dante, may dala na itong 3 tasa ng kape. Naupo ito sa harapan ng tiyuhin. Ipinaliwanag ang nangyari. Nabanggit nga sa akin ni Balong na kinukursunada ka ni Jomar na apo ni Mang Armando. Yon ang kwento ni Balong. Totoo ba yun, Dante? Oo nga po eh. Hinamon ako nun. Pero hindi ko na binigyan ng pansin. Lasing na siya ng mga oras na yun, Tiyo eh. Umiwas na lang kami ni Balong. Pero hindi ko alam na ganun pala kalalim yung galit niya.
Sa palagay ko, hindi galit ang dahilan, kundi pagpapakitang gilas. Gustong-gusto niyang subukan ang kakayanan mo bilang manggagamot. At dahil hindi ka kayang abutin, si Balong ang ginawa niyang daan. Alam niyang hindi mo matitiis ang pinsan mo. Kung talagang determinado siya, pues pagbibigyan ko ang taong yun. Sana lang hindi niya pagsisihan yung naging pasya niyang kalabanin ako. Malakas na manggagamot ang lolo niyang si Ka Armando. Kaya mag-iingat ka, Dante, ha? Dahil hindi tatanga ang matandang yon sa oras na maagrabyado ang apo niya. Alam ko po, tay. Nasabi na din sa akin ni Balong ang tungkol dyan eh. Pero kilala niyo ako. Wala akong ginagawang masama sa kanila. Lalo na si Balong. Ramdam ni Mang Tomas ang galit sa boses ng anak. Alam din ng matanda na wala siyang magagawa sa oras na nasa ganitong antas ang emosyon ng anak. Gawin mo ang nararapat. Ngunit mag-iingat ka, Dante. Hindi basta-basta ang kakaharapin mo kung sakali. Matapos ang pag-uusap na yun, pinuntahan ng binata ang pinsan. Nakita nito ang kalagayan ni Balong. Namumutla na ito. Halos hindi na maikilos ang katawan. Nakita niya din itong nagsusuka. Anong ginawa nila sa'yo, Balong? Sabihin mo sa akin. Napuruhan yata ako ng laso ni Jomar, Dante. Ayoko pang mamatay. Pakiusap, tulungan mo ko. Kaya nga ako nandito dahil gusto kong turuan ng leksyon ng Jomar na yon. Nagkamali siya ng binangga. Ginamot ng binata ang pinsan at nang masigurong ligtas na ito, hinanap niya si Jomar sa bayan. Madalas ito sa mga tindahan ng alak, umiinom at malamang naghahanap ng mabibiktima. Natagpuan ni Dante ang hinahanap sa isang maliit na tindahan ng tuba. Nakikipag-usap ito sa ilang kalalakihan. Nadinig pa ng binata ang usapan na lalo namang nagpadagdag sa galit nito. Wala naman palang sinabi yung Dante na yun Ewan ko ba kung bakit siya kinilalang pinakamagaling sa bayan to. Di hamak namang mas magaling sa kanya si Lolo Armando. Ano naman sa palagay mo ang mangyayari doon sa pinsan niyang nilason mo? Baldo, parang hindi mo naman ako kilala. Uunti-untiin ko ang katawan ng Balong na yon Hanggat may natitirang hininga sa kanya, hindi ko siya titigilan. Laking gulat nito nang biglang hampasin ni Dante ang mesa. Nagtalsikan ang mga baso. At nang makita ng mga kasamahan ni Jomar kung sino ang may gawa, isa-isang nagsitayuan ang mga ito at nagsipulasan. Mukhang iniwan ka na ng mga kasama mo Ano na nga ulit yung gagawin mo sa pinsan ko? Uy, mabuti naman at dumating ka na sa wakas. Alam mo bang... Hindi na pinatapos ni Dante ang sasabihin ni Jomar. Bigla itong sinuntok ng binata. Kung sa akin ka may galit, huwag ka nang mandamay ng mga walang malay. Nandito na ako sa harapan mo. Ngayon, ano na nga ulit ang gagawin mo? Nung mga sandaling yun, wala nang katao-tao sa lugar. Nagsipag-alisa na ang mga ito dahil sa takot kay Dante. Alam nila ang ugali ng binata. Sa oras na magalit ito, walang sino man ang makakapigil. Marahang tumayo si Jomar at nagsalita. Alam mo ba kung ano ang kapalit nitong ginawa mo? Buhay ng pinsan mo. Habang nag-uusap tayo, sigurado ko... Magaling na si Balong at hindi mo na siya kayang saktan pa gamit ang kakayanan mo. Kaya huwag ka nang magsayang ng oras.
Hindi naman ako ang gagawa nun, kundi si Lolo Armando. Oo nga pala. Tungkol doon, maya-maya lang pupunta na sa inyo yung punerarya para kunin yung bangkay ni Lolo Armando mo. Kaya ako sa'yo, uuwi na ako. Baka sakaling maabutan mo pang buhay yung matandang pinagmamalaki mo. Nagulat si Jomar sa sinabi ni Dante. Dumampot ito ng bote. Binato ang binata. Sabay takbo palabas ng tubaan. Hindi pa tayo tapos. Babalikan kita. At sa oras na may mangyaring masama sa Lolo Armando ko, uubusin ko ang lahi mo. Sige lang, aantayin kita. Matapos ang pangyayari, mabilis itong bumalik sa tahanan nila Balong. Gising na ang pinsan, kaya naman nagawa nitong ikwento ang buong pangyayari. Talaga namang napakayabang ng Jomar na yun, Dante. Pero anong ginawa mo? Paano mong nakalas yung sumpa sa akin? Nakalimutan mo na yata na may makapangyarihan akong alaga, Balong. Sila ang kumilos para sa akin. At ngayon, sigurado kong pinaglalamayan na si Tandang Armando. Mabuti naman kung ganun. Konsentidor din kasi yung matandang yun eh. Pwes, nagkamali sila ng binangga. Nananahimik tayo eh. Wala silang karapatang guluhin yon. At para makumpirma ang nangyari sa matanda, pumunta mismo doon si Mang Abel. Nakita nitong inilalabas ng tahanan ang wala ng buhay na katawan ni Mang Armando upang dalhin sa punerarya. Matapos ay kagad na itong bumalik sa tahanan. Totoo nga ang sinabi mo, Dante. Wala na nga si Mang Armando. Huwag tayong pakakasiguro, Manong. Dahil malakas din ang matandang yun. At siguradong iiwanan niya kay Jomar ang kakayanan o sapilitan niya itong kukunin. Hindi ba? Delikado yun. Sa oras na sapilitan mong kunin ng kakayanan ng isang mamamatay na manggagamot, maaaring mawala sa sarili ang taong kukuha nun. Tama po kayo, Tiyo. At yan ang dapat nating paghandaan. Maaaring maya-maya lang, sumugod na dito ang Jomar na yun. Sabihan po ninyo si tatay. Alam na niya ang gagawin. Ako nang bahala rito. Dali-dali nang lumakad si Mang Abel upang balaan si Mang Tomas. Ngunit nang pabalik na ito ng tahanan, hindi nito inaasahang makakasalubong sa daan si Jomar. Galit na galit. Walang pagdadalawang isip na sinugod ang matanda. Naiwang nakahandusay sa lupa si Mang Abel at nagpatuloy naman sa paglalakad si Jomar. Samantala, sa tahanan nila Balong, nagtataka si Dante dahil hindi pa nakakabalik ang tiyuhin. Bakit kaya hindi pa nakakabalik si Tiyo Abel? Naku, baka hindi pinayagan ni Tiyo Tomas. Alam mo naman yun, masyadong maalalahanin sa kapatid. Sana nga ganun lang, Balong. Pero masama talaga yung kutob ko eh. Maya-maya pa, may kumatok sa kanilang tahanan. Binuksan ito ni Dante. Laking gulat nang makitang akay-akay ng isang lalaki si Mang Abel. Bakit ako nakahandusay sa daan doon, tatay mo, Balong? Mukhang nasobrahan yata sa inom. Tumama ang ulo sa bato. Maraming salamat po, Manong. Sige po, kami na ang bahala kay tatay. Matapos maihiga, nagpaalam na din ang lalaki. Hindi aksidente ang nangyaring to, Balong. Nararamdaman ko ang presensya ni Jomar sa kanya. Talagang sinusubukan ng taong yon ang pasensya ko. Maya-maya pa, nadinig nitong may sumisigaw sa labas ng bahay. Teka, mukhang boses ni Jomar yung nadidinig ko ah. Dante, nandito na siya. Magaling.
Ngayon ipaparanas ko sa kanya kung gaano kalupit ang parusa na dulot ng gintong buhok ng tikbalang. Dumito ka lang, Balong. Huwag kayo lalabas. Wika ni Dante. Sabay labas ng tahanan. Nakita nitong nakatayo si Jomar sa bakuran habang may hawak na itak. Lumabas ka dyan, Dante. Ngayon, tignan natin ang bangis mo. Wika ni Jomar. Naglakad si Dante papunta sa kinaroroonan ng kalaban habang inilalabas ang sisidlan. Alam mo bang malaking pagkakamali ang pagpasok mo sa bakurang ito? Tanong ni Dante habang kinukuha ang laman ng sisidlan. Itinali ang gintong buhok sa kanyang mga daliri. Ano naman ginagawa mo? Hindi ko alam ang gusto mong palabasin. Mamaya malalaman mo. Pero habang hindi pa tayo umaabot sa ganong sitwasyon, bibigyan kita ng pagkakataong umalis sa lugar na ito. Ang lakas ng loob mong sabihin sa akin yan. Napaghahalata ang hindi mo alam ang layo ng antas ng kakayanan natin ngayon. Alam ko, sa pilitan mong kinuha ang bertud ni Tandang Armando para lang makapaghigante sa kaganapang ikaw mismo ang may pasimuno. Ako ang may pasimuno. Pinatay mo ang lolo ko. Sino sa palagay mo ang may kasalanan? Ibabalik ko sa iyo ang katanungan. Sino sa palagay mo ang nag-umpisa? Nilason mo si Balong. Inuunti-unti mo siyang patayin. Sa palagay mo, hindi ako gagawa ng paraan para iligtas ang pinsan ko. Nagkataong kinonsinte ni Tandang Armando ang kabuktutan ng ugali mo. Kaya pati siya nadamay. Hindi ko na uulitin pa, Jomar. Umalis ka na. Kung ayaw mong matulad sa lolo mo. Matapos magsalita si Dante, sinugod ito ni Jomar gamit ang hawak na itak. Nakita nito kung paanong bumaon ang talim sa katawan ng katunggali. Ngunit laking gulat nito nang biglang may nagsalita mula sa likuran. Oy Jomar, sino bang tinataga mo? Nilingon ito ni Jomar. Inundaya ng taga ang binata. Walang hiya ka. Lumaban ka ng patas. Patas naman ako kung lumaban. Nagkataon lang na nasa teritoryo kita. Kaya nasasakop ka ng aking kakayanan. Hindi lang ako basta manggagamot. May kaalaman din ako sa pagmamanipula ng isipan ng tao. At ngayon, nasa ilalim ka ng kapangyarihan ko, Jomar. Binigyan na kita ng pagkakataong umalis. Pero hindi ka nakinig. Ngayon pagdusahan mo ang parusang ibibigay ko. Matapos magsalita ni Dante, biglang nabalot ng makapal na usok ang paligid. Halos wala nang makita si Jomar. Pilit nitong hinahanap ang kinaroroonan ni Dante. Talagang sinasagad mo ko, Dante. Pwes, humanda ka! Wika ni Jomar. Sinugatan ito ang palad gamit ang hawak na itak. Ipinatak sa lupa. Nag-usal ng mga dasal. At maya-maya ay humupa ang makapal na usok. Lumantad sa kanyang harapan si Dante. Magaling. Ang buong akala ko hindi mo magagawang basagin ang ginawa kong ilusyon. Kahit papano, may ibubuga ka rin pala. Apo ako ni Tandang Armando. At ngayon, nataglay ko na ang kanyang kakayanan. Kaya wag mo kong kakausapin na parang isang paslit. Wika ni Jomar, sabay sugod. Sinalubong naman ito ni Dante. Muling nagkaroon ng makapal na hamog sa paligid.
Naramdaman ni Jomar ang pamamanhid ng katawan niya. O ano, hindi mo na ba nararamdaman ang mga kamay at paa mo? Alam mo ba kung ano ito? Isa sa kakayahan ng alaga kong tikbalang. Sa oras na magtagal ka sa hamog na nasa paligid, maaapektuhan nito ang iyong espiritual. Maaari nitong lasunin ang iyong kaluluwa. Ilang segundo pa, mararamdaman mo ng unti-unting nanghihina ang iyong katawan at parang lilisanin ka ng sarili mong kamalayan. Huwag ka nang manlaban pa dahil wala ka nang magagawa. Iwinasiwas ni Jomar ang itak sa iba't ibang direksyon para hindi lang mawala sa wisyo. Kusang tumatakas ang kanyang kaluluwa sa katawan. Unti-unting bumagsak ang binata hanggang sa nabitawan na ang itak. Humupa ang makapal na hamog hanggang sa magliwanag ang kapaligiran dahil sa sinag ng buwan. Habang nakatihaya, napagtanto ni Jomar na wala siyang kalaban-laban kay Dante. Sinayang mo ang kakayanang taglay ni Lolo Armando mo. Kung sa kabutihan mo sana ito ginamit, marami ka sanang natulungan. Pero huli na ang lahat para sa iyo, Jomar. Dahil nilamon ka na ng galit at paghihigante, hindi nababagay sa iyo ang ganitong uri ng kakayanan. Hindi ka nababagay na mabuhay pa sa mundong ito. Wika ni Dante. Inulat ni Jomar ang mga mata. Nakita ang 4 na tikbalang na nakapaikot sa kanya. Naaninag din ito ang suot na talisman ni Dante. Ngayon, nauunawaan ko na kung bakit napakalakas mo. Tama ka. Mali nga ang taong binangga ko. Pero huli na para pagsisihan ko ang lahat. Hindi ko matatanggap ang kabiguang ito. Kaya ako na mismo ang kikiti sa sarili kong buhay. Tugon ni Jomar, sabay saksak sa sarili, gamit ang natitira nitong lakas. Hindi yon ang balak gawin ni Dante. Ngunit huli na, kusa na nitong kinitil ang sariling buhay. Matapos ang labanang yun, nagpasalamat ang binata sa mga alagang tikbalang na naging katuwang sa pakikipaglaban. Maraming salamat sa tulong niyo, mga kaibigan. Kahit saan talaga, maaasahan ko kayo. Tawagin mo lamang kami sa oras na kakailanganin mo ng tulong. Darating kami ng walang pag-aalinlangan, Dante. Tugon ng isa sa mga tikbalang. Matapos nagpaalam na ang mga ito, bumalik sa loob ng tahanan ang binata. Laking pasasalamat nito dahil nagkamalay na si Mang Abel. Paano kung nakauwi? Huling natatandaan ko, naglalakad ako tapos may pumalo sa akin. Wala ka nang dapat alalahanin, Tiyo. Tapos na po ang labanan. Wika ni Dante. Tumingin sa labas ng bintana si Mang Abel. Nakita ang walang buhay na katawan ni Jomar. Mahabaging langit! Kawawa naman ang binatang yan. Pinalaki sa maling asal ni hindi man lamang tinuruan ng tama. Maya-maya pa, natanaw ng mga ito si Mang Tomas na papasok ng bakuran. Oh, ano nangyari sa taong yon? Sino ang may gawa nito sa kanya? Nagpakamatay si Jomar dahil sa kahihiyantay. Hindi matanggap ng taong yon ang pagkatalo at kahihiyan sa ginawa niya. Ang kagandahan lang dahil bago siya mamatay, napagsisihan na niya ang lahat ng ginawa niya. Mabuti naman kung ganon. Kailangan nating ipaalam sa kanyang pamilya ang nangyari. Alam kong maaari silang magsalita ng masakit laban sa iyo, Dante.
Pero kailangan mo itong tanggapin at humingi ng kapatawaran. Hindi dahil sa inaamin mo ang kasalanan, kundi dahil ito ang nararapat mong gawin. Nauunawaan ko po, Tay. Ngayon din po, ihahatid namin ang bangkay ni Jomar sa kanilang tahanan. Pag-uusap ng mag-ama, ikinarga ng binata ang katawan ni Jomar sa karosa. Dinala ito pauwi sa kanilang tahanan. Nakita ng mga kaanak nito ang kalagayan ng binata. Wala naman silang nagawa, kundi ang umiyak. Sinalubong ng isang babae ang karosa habang nakaunat ang mga kamay. Anong nangyari sa kawawa kong apo? Ikaw, anong ginawa mo sa kanya? Ginawa ko lang ho ang nararapat. Alam ko masakit yung pangyayaring to para sa inyo. Pero alam ko din na bawat kasalanan sa mundong ito may kabayaran. Ngayon kung nagagalit kayo sa akin, wala na akong magagawa pa. Alam mo ba ang pinasok mo, binata? Nasa loob ka ng teritoryo ng pamilya ko. Kaya ka naming patayin. Dito mismo sa kinatatayuan mo. Hindi na nagsalita pa ang binata. Naglabasan mula sa paligid ang 4 na tikbalang gabay. Napaatras ang mga tao sa lugar na yon. Hindi ko may papangakong hindi kikilos ang mga kaibigan ko sa oras na galawin niyo ako. Kaya kung ako sa inyo, pag-iisipan kong mabuti ang susunod kong galaw. Mga tikbalang, mga kasama, hindi natin kakayanin ang binatang ito. Sa ngayon, aatras tayo. Pero asahan mong sa susunod dating pagkikita, hindi na tayo mag-uusap ng ganito. Alam ko na kung kanino nagmana si Jomar. Ganyan din yung sinabi sa akin ng apo niyo. Kaya tignan niyo ang kinahinatnan niya. Ngayon, kung gusto niyong matulad kay Jomar, walang problema. Sabay-sabay na ginamit ng mga tikbalang ang kanilang kakayanan. Nabalot na makapal na hamog ang paligid. Muling itinali ni Dante ang gintong buhok sa kanyang mga daliri. Matapos, isa-isang nagsipagbagsakan ang mga tao sa loob ng pamayanang yun. Hindi inakala ni Dante na hahantong sa ganung kalagim na pangyayari ang paghahatid niya kay Jomar. Hindi ko inaasahang hahantong tayo sa ganito. Binalaan ko na kayo, pero wala ni isa sa inyo ang nakinig. Wika ng binata. Inubos nito ang isang buong angka ng mga manlalason. Wala ni isa man sa kanila ang nakaligtas. Labag man sa kalooban ni Dante na gawin yun. Ngunit ito lamang ang tanging paraan para makaligtas siya sa panganib. Ibinalita nito sa ama ang mga nangyayari. Nagulat si Mang Tomas, ngunit wala na rin itong magagawa pa. Naganap na ang iniiwasan nito. Ang gamitin ni Dante ang pinakamapanganib na kakayanan ng gintong buhok ng tikbalang at ng kanyang 4 na gabay. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.